sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Dito pa rin tayo sa chapter 15. Kahapon natapos natin yung verse 1 to 10. Ngayon, verse 11 hanggang 20 na tayo. Okay? At umpisa na natin. Kung paano ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di makukubli. Ayaw mapapagsabihan ang palalo at sa matalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masiyahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may lumbay ay warin pang nakangiwi. Ang taong may unawa, naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masiyahing saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na hinaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na may hinaing galit. Baka na hinaing may galit. Ulitin ko lang ulit kasi medyo magulo yung pagkakabasa ko. Verse 17. Mas masarap ang isang plato ng gulay na hinaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na hinaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay puno ng tinik, ngunit ang panatag na lansangan daan ng matuwid. Ang anak ng may unawa ay kaligayahan ng isang ama. At ang nakuha kong verse at natutunan dito ay yung verse 14. Sabi dito, ang taong may unawa naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Yun. Kung tayo ay may unawa, naghahangad pa tayo ng karunungan. Yung karunungan ay medyo malalim ang kahulugan nun. Kaya hindi ko siya masyadong maipapaliwanag na maayos. Pero sa akin pagkakaintindi, ang karunungan ay yung bagay na magpapaunlad sa ating kaisipan. Kaisipan na yung bagay na makakatulong sa atin para sa ating magandang kinabukasan, kung paano tayo makikitungo sa ibang tao, o sa ating mga kaibigan. Yun yung aking pagkakaintindi dito sa karunungan. Yun lamang. At isa pa ay itong verse 18. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Verse 18 yun. At yun, nawa ay maging mahinahon tayo sa lahat ng oras. Dahil sabi dito, sa baba ng ngunit pumapayapa sa kaguluhan ay mahinahong kaisipan. Ulitin ko ulit. Verse 18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. So, yun. Pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. At yun, kung minsan, aminin ko sa inyo, minsan ay, hindi lang minsan, kumbaga lagi. Pero sinisikap ko siyang paglabanan, yung galit, sapagkat totoo na nagkakaroon ng alitan
Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Pero sinisikap ko siyang paglabanan at salamat sa Panginoon ay nalalagpasan ko siya. Salamat sa Panginoon. Ngunit, pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong kaisipan. So, yun. Paulit-ulit lang ako. Pero sinasabi dito na maging mahinahon tayo. At yun yung aking tutunan dito. Ang verse 18 at ang verse 14. Taong may unawa, naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. So, yun. Huwag tayong maging hangal at nawa ay maging matalino tayo. Yun lamang at maraming salamat. God bless.